Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, si Otto Ranz, sasagot ng ilang mga katanungan at sa pagkakataong ito, kaharap ko itong makina nitong Starex ni Kuya Jun. At ito pong Starex na to, nag-general overhaul po kami. Ito po yung na-overheat ng matindi, kaya po nag-warp po yung kanyang cylinder head. At matindi ang inabot na problema nito, pati yung kanyang liner ay tinamaan, piston ring tinamaan at talagang hindi na po talagang kayang top overhaul lang, kaya nag-general overhaul po kami. Ngayon, meron pong katanungan, yung nag-comment po kahapon sa vlog ko, ang sabi po ni James Bay, good PM po, tanong ko lang po kapag inalis po ba ang oil refilling cap ito, kapag inalis daw ito, at nawala ang talsik ng langis, no? Sa dipstick, ito yung suksukan ng dipstick. Ano mo nga dyan, pakihawakan mo nga. Okay? Pag inalis yung dipstick, ayan, at nawala, alisin mo, at nawala daw yung talsik dito, yan, ang tanong niya ay okay pa po ang engine? Salamat po, idol. Okay, himayin natin yung tanong ni Sir James Bay. Ganito po yan. Kapag inalis mo or binigyan mo ng hininga yung makina mo dito sa takip, no, sa oil refilling cap at nawala yung talsik dito, ang ibig sabihin, nakahinga yung makina mo. Bakit ko sinabing nakahinga? Ibig sabihin, hindi ba siya nakakahinga? Hindi siya nakakahinga kasi ito yung breather. Kapag barado, itong breather mo, ito yung hihingahan talaga ng makina natin, talagang walang pupuntahan yung hininga niya kung hindi dito sa dalawang daanan na yan. Sa suksukan ng dipstick at saka dito sa salinan ng langis, dito sa oil refilling cap. Okay, balik natin. Halimbawa, isinara ko to. Tapos, eto yung breather mo. Barado tong breather. Saan ngayon dadaan yung hininga niya? Isipin nyo ngayon, saan dadaan yung hininga niya? Dito. Di ba? Minsan, walang kasamang langis kasi umaandar. Kapag umaandar kasi, nagsisirculate yung langis. Minsan naman, may kasamang langis. At kadalasan, mga kapatid, kapag ganun ang sitwasyon, kapag inalis mo yung dipstick, ito, kapag inalis mo to, may maririnig kang pressure parang gumaganon. At saka pag hinawakan mo, ito, medyo malakas yung pressure. Hindi dapat din ganon. Kasi hindi naman to hingahan. Ito ay sukatan mo lang talaga ng langis. Ang hingahan talaga ng makina ito. Kaya dun sa tanong mo, na kapag inalis ba itong oil refilling cap at inalis mo din yung dipstick dito, nawala yung tilamsik dito, nawala yung talsik ng langis, nawala yung usok, okay ba yung engine? Sa tingin ko okay yung engine pero hindi okay yung breather mo. Kasi barado yung breather mo. Kadalasan nangyayari po ito sa mga Ford, no, na talagang nagbabara yung kanyang breather. Ang nakakalungkot lang dun sa mga sasakyan na yon, kapag nagbara yung breather, talagang kailangan mo ng palitan ng cover kasi hindi siya repairable. So, may mga unit naman na repairable yung breather. Pwede mong palitan ng ventila, yung ventilation valve. At yung iba kasi hindi na talaga pwedeng palitan. So, ventilation, hingahan. Ano ba tawag doon sa inilalagay sa mga may sakit, yung mga nasa ICU? Di ba ventilation yon? Ventilator, para makahinga yung pasyente. No? Ano na yun? Artificial na yung kanyang hininga galing na doon sa makina. So, ito, ventilation, dapat makahinga yung makina mo rito kahit ito nakatakip. So kung halimbawa, tinanggal mo na to, tapos wala namang problema tong ventilation mo, nakakahinga naman dyan, may lumalabas na hangin dito, may tilamsik ka pa rin dito, o makina na yon. May problema na po ang inyong makina. So doon sa tanong ni Sir James Bay, ayan po, na-explain ko po sa inyo ng maliwanag na maliwanag, kaharap ko po yung makina mismo. Lahat ng makina, ganun po yun ha. Wala hong pagkakaiba yung ibang makina. So, kapag tinanggal mo to, nawala yung tilamsik, possible, may problema ang iyong ventilation valve. Okay, ang susunod na tanong po mula kay Kim Harvey Juliada. Sir Randy, tanong lang po, ano po ba sa tingin nyo yung maganda para sa inyo? Manual ba or matic? Plano ko po kasi sa Kalaonan, yan, makabili ako ng sasakyan. Salamat Sir Randy from CDO Cagayan de Oro. Kung ikaw tatanungin, ano gusto mo, manual o automatic? Ha? Manual. O, ito, mekaniko to. Ikaw, manual o automatic? Manual din. Kasi mga mekaniko kayo eh.
at saka mga bata pa kayo. Pero ako, ano pangalan nito? Nagtanong si Kim Harvey Hulyada, kung ako tatanungin mo, gusto ko automatic. Pero, ito ang tanong doon. Pero, pipiliin ko yung brand. Hindi lahat ng mga automatic na mga sasakyan ay okay. Pipiliin ko talaga yung brand at yung kung anong automatic transmission ang ginamit. Ano-ano ba yung mga automatic transmission? AGS, automatic gear shift, yung sa mga Suzuki. CVT. Ano pa? Traditional. Meron pa. Sa automatic, itong mga gamit ni Ford, dual clutch transmission o mga automatic yan, mga automated transmission. Ayoko ng DCT. Marami na kaming ginawa dito ng DCT. Hindi naman tumatagal. At saka napakalaki ng gastos. Ayoko rin ng AGS. Yung automatic gear shift control na na automatic transmission. Ayoko rin ng CVT. Diba? Talagang pinakagusto ko yung traditional na automatic transmission. Kasi bakit? Ang hirap mo pong magmaneho kapag may edad ka na. Tulad ko, may edad na ako, 58 years old, nasa traffic ka, napakahirap gamitin ng manual transmission. Ngayon, kayo na mga bata pa, okay lang mag-manual kayo. Tapos, kapag nasisira ang isang automatic transmission, yung iba, napakamahal din talaga ng gastos. Pero, hindi sila basta-basta nasisira kung magandang brand yung sasakyan mo. At depende rin sa gumagamit nung sasakyan. May kanya-kanya kasing application eh. Tulad ngayon, kayo, mga mekaniko kayo, ang dami nating ginagawa dito, yung mga ginagamit sa Grab, karamihan automatic transmission, pinang-business, ginawang taxi, hindi tatagal yan. Laspag talaga yan. Kaya maraming nasisira ng mga naka-CVT, naka-traditional, na mga automatic transmission, hindi pa umaabot ng 5 taon, ang tinakbo na 200,000 kilometers kasi nga pinanggagrab, hindi po talaga tatagal ang isang automatic transmission kapag pinang-business mo, pinang-taxi mo, pinang-grab mo, or kung ano pa man na ginamit mong pang-delivery. Hindi po talaga tatagal yan. The best, kung gagamitin mo siya na pang-delivery or pang-taxi, manual transmission talaga. Yun yung pinaka-the best sa ganyang klase ng business. Pero ako, dahil hindi naman ako mag-grab, gagamitin ko lang personal yung aking sasakyan, pang pasok dito sa shop, pang uwi, minsan pamasyal, the best na sa akin yung automatic transmission. At syempre, kung ako ang bibili ng sasakyan, ang bibilin ko, top of my gusto talagang bilhin, Toyota. Pangalawa lang sa akin si Honda, pangatlo si Mitsubishi, at pang-apat si Isuzu. Parang masyado akong wala yung Ford, no? Bakit wala yung Ford? Unang-una, mahal ang pyesa ni Ford. Sa dami ng ginagawa namin dito, alam namin talaga ang presyo ng pyesa ni Ford. Tapos minsan, ang hirap ang hanapin ng ibang pyesa. At saka minsan, mahirap talagang ispilengin kahit na 4 lang yan. No? Ano bang meaning ng Ford? Pagka naluma na, no? Kahit 4 na letra lang yung Ford, F-O-R-D, ang hirap ispilengin. Ibig sabihin, ang ihirap gawin kapag nagloloko. So doon sa nagtanong, kung ano ang bibilin mo, kung ako tatanungin mo, automatic po, mas okay sa akin. Kung pang personal ko talagang gamit lang. Pero kung magta-taxi nga kayo, gagawin mong Grab, gagamitin mong pang business, mas okay mag-manual ka. Para pag masira man yan, hindi ganun kalaki ang magagastos mo. Halos sa doble kasi kapag nasiraan ka ng automatic transmission, minsan triple pa. Unlike sa manual, masira man yan, dumulas man ang clutch niyan, mas mura siya ang maintenance compare sa mga automatic transmission. Ngayon, susunod na tanong si Darb Ben Perer. Sir Autorans, ask ko lang po, ano po kaya dahilan kung ang sasakyan pag traffic, nailaw ang high temp at nawawala po ang lamig, ang AC, ang aircon. Pero pag highway naman at nakarekta, hindi naman po nailaw ang high temp, ano po kaya ang cause po nun? Ayan. Jun, abot mo nga sa akin yung blower na yan. Ayan. Okay. Ito po yung electric fan ng aircon. Sa aircon to. Kasi yung isa, yung sa radiator. Ito po kasing Honda City na to, dalawa ang kanyang electric fan. Meron sa radiator, meron naman sa aircon. Ngayon, kapag nasira ito, itong sa aircon, at nasa traffic kayo,
nawawala yung magpapalamig sa condenser mo. So pag nabawasan yung magpapalamig sa condenser ng aircon, mag-high pressure yan at hindi lalamig ang aircon mo. At makakatulong yun para tumaas ang temperature ng radiator mo, no, yung cooling system. Kasi dapat dalawa silang gumagana. Kasi po mga kapatid, kapag dual electric fan, yung nakakabit doon sa kotse, pag nag-aircon ka, sabay na gumagana. Pero kapag hindi ka nag-aircon, yung radiator fan ay gagana lang siya kapag ka nag-trigger na yung thermo switch. Ibig sabihin, mataas na yung temperatura ng cooling system mo, ng coolant mo. Doon lang gagana yung radiator fan. Ito yung radiator fan, June, pakiabot mo nga. Ayan, hawakan mo lang muna dyan. So, dalawa yung fan na to. Ito, intended doon sa radiator talaga. At yung isa naman, sa condenser. Pero parehas silang nahaharangan ng radiator, mga kapatid, saka yung condenser. Kapag ka nag-aircon ka, sabay na gumagana itong dalawa. Ngayon, kapag ka hindi ka nag-aircon, ito lang ang gumagana. Enough ito para mapalamig yung radiator mo. Bakit? Kasi hindi umiinit yung condenser. Iinit lang naman yung condenser kapag pinagana mo yung aircon. Tulad nung sinabi nung nag-comment, kapag ka daw tumatakbo siya ng mabilis, ay wala namang problema. Lumalamig yung aircon at hindi tumataas yung kanyang temperature kasi nga sumasalubong siya sa hangin. Di ba? Parang hindi rin sira ito. Pero tataas lang daw ang kanyang temperatura kapag ka na-traffic. Kasi nga hindi na siya sumasalubong sa hangin, hindi pa ito gumagana. Hindi ngayon kaya nitong radiator fan na palamigin din yung condenser. Kaya ang nagiging resulta, nawawala yung lamig ng aircon mo kasi nag-high pressure na yung condenser mo. So ano ang sira ngayon nung sasakyan mo? Malamang may problema ngayon itong aircon electric fan mo doon sa condenser. Pwedeng mahina ang ikot, pwede naman totally hindi na siya gumagana. Sa umaga, pag start mo, walang problema yan. Pero pag talagang nag-init na doon sa engine bay at nag-init na yung makina mo, may experience mo na ngayon yung hilaw na lamig ng aircon dahil nga sa hindi gumagana itong electric fan mo. Ngayon, ito June, may mga na-experience tayo kasi yung mga bagong Toyota ngayon, isa lang ang ginagamit na electric fan. Dito naman baliktad. Kapag hindi siya nag-aircon, nag-overheat sila. Kasi single electric fan lang yon. Ngayon, kapag kasi nag-aircon, ang nangyayari, hindi siya basta-basta nagtitrip . Hindi siya nag-o-off hanggat hindi nag-automatic yung aircon mo. Pero pag hindi siya nag-aircon, hindi gumagana yung fan. Bakit kaya hindi gumagana yung fan? Pwedeng sira yung kanyang thermo switch. Kasi mayroong switch siya para doon sa temperature at meron ding switch para doon sa aircon. Kaso isang electric fan lang. Kaya ang nangyayari, gagana lang yung fan niya dahil single lang siya kapag nag-aircon ka. Hindi na nga halos humihinto yun. Kasi once na huminto yun, mag-overheat ka naman. So yun ang mga na-experience ng mga nakamodelong Toyota ngayon, yung Vios, Avanza, yung mga single electric fan lang. Ganun po ang nangyayari. Ngayon, meron namang isa pa, June, na kapag ka naka-aircon siya, lalo namang nag-overheat. Pero pag hindi naman siya nag-aircon, hindi nag-overheat. Ha? Kasi mahina naman yung ikot na nung kanyang fan. Oo, kasi dahil nga sa single electric fan na lang siya, wala nang pahinga yung kanyang electric fan na yon at mabilis na nasisira yung motor ng electric fan. Kaya yung iba, akala nila, hindi okay pa yung fan ko, umiikot pa. Pero napansin nyo ba, nung bago yan, halos umuugong yan sa lakas. Pero nung humina na siya, nawawala na yung ugong. Pero nakikita mo, gumagana pa siya. Pero ang dating nga nun, ang resulta nun, mag-overheat ka. Lalo na kung naka-aircon ka. Dahil mainit yung condenser . Yung init ng condenser, sasagapin pa ng radiator. Mahina na yung electric fan mo. Kaya ang solusyon naman doon, magpalit ng motor ng electric fan. Balikan natin itong mga tanong. Ito naman ay si Jason Ramirez. Sabi ni Jason Ramirez, ako Sir Autorans, nung tumaas ang temperature at nag-overheat ang sasakyan ko, ipinakita ko mekaniko. Sabi niya kailangan daw top overhaul at 18,000 ang ihahandang pera. Nanalangin ako, sa totoo lang, yun pala yung fuse lang na 15 pesos ang sira.
kaya hindi umandar ang fan, kaya nag-overheat. Hindi ako nagpa-overhaul, kaya wala akong gastos. At wala namang sign na nasira ang cylinder head gasket. Hanggang ngayon, 3 years ang nakalipas, kaya ako naniniwala ako sa power of prayer. Walang imposible sa Diyos. O ito kasi, meron kasi akong vlog noong nakaraan, na kapag manalangin ka, baka mamaya, hindi lumaki gastos mo. Dahil yun nga, tulad ng ginawa ko, chinek ko muna yung oil cooler, baka nandoon lang ang problema. So, talagang napaka-importante sa lahat ng bagay sa buhay natin, mananalangin ka. Dito, ang talagang nagpakita ng maganda dito, hindi siya naloko ng mekaniko kasi ang gusto ng mekaniko ay i-top overhaul na. Yun pala, kaya naman na nagkaroon ng problema, ay nasira nga yung fuse nung electric fan niya, kaya hindi gumana yung fan, kaya tumataas ngayon yung temperature. Dapat ganun muna. Gagawin muna natin, ano ba yung cause ng overheat? So, pag nakuha mo na yung cause ng overheat, paandarin mo ulit kung wala namang back pressure at hindi na ulit siya nag-overheat, edi wag mong i-overhaul. Ganun lang po kasimple yun. At hindi na nga po naloko itong si Jason Ramirez. At bilang huli po, nababanggitin ko mga kapatid, ito pong si Alan Sekusana, ito po ang sabi niya, Sir Randy, alam namin meron kang makataong puso at sumusunod ka sa kagustuhan ng Diyos na tulong ka ng mabuti sa kapwa. Ayun. Mga kapatid, ginagawa naman po talaga natin yung kung ano yung tama, kung ano yung mabuti. Kaya lang, may mga pagkakataon, dito po sa shop, meron po kasing pumupunta dito tulad lamang nung nakaraan, no? Nakaraan ba o kanina lang? Meron siyang dalang langis. Dati naman nagpapa-change oil daw siya sa ibang shop. May dala siyang langis. At siyempre hindi na yung langis dito sa shop ang gagamitin. Tapos magbabayad siya ng labor. Mga kapatid, hindi ko na po pinayagan 'yon kasi nga po itong mga nakaraang panahon, mga nakaraang linggo o araw, meron kaming ganyan na pinayagan na gawin, kaso meron talagang customer o meron tao talaga na ibibintang pa sa'yo yung problemang hindi mo ginawa. Abay, nag-change oil ka lang, tapos nag-check engine, may problema ka pa. Ibinaling sa'yo lahat yung issue. Nung makita namin, ang tinakbo, ilan daan? Oo, ilan daan? 170. Nag-change oil lamang kami doon, nagpalit kami ng tensioner, valve cover gasket, yun lang. Tapos nagkaroon ng check engine. Ang problema, naibintang na ngayon sa trabaho namin. Kaya lang ipinaliwanag ko, Sir, ito pong tinakbo ng sasakyan nyo, 170,000, hindi naman namin alam na ito pala ay pang-grab. Kaya napagalitan ko nga si Christian. Sabi ko, bago tayo gumalaw, i-check nyo muna kung yan ay pang-grab, kung taxi ba yan, ilan na ba tinakbo niyan, at bibigyan natin ng notice o ibibigyan natin ng waiver, no? Papipirmahan natin sa waiver na kung ano pa yung lumabas na ibang problema doon, hindi natin sagutin. Ganun na nga po ang nangyari, mga kapatid. Marami nang tinakbo yung sasakyan, so siyempre prone na talaga yan sa mga problema. At nung chinek ko nga, pati yung clutch niya, manual po kasi, napakaingay na rin. Sabi ko sa may-ari, Sir, pag yan ay ginamit nyo pa, pwedeng masira na yan. At yun nga po. Tapos meron pa na nag-change oil lamang po kami, tapos bumalik. Medyo matagal na to Tapos bumalik. Ganun din, ang tinakbo, 150,000 na. Bakit daw nagkaroon ng usok sa dipstick? Nag-change oil lamang po tayo. Di ba? At yung langis sa kanya pa. Di ba? Napaka naman nun. Pero siyempre hindi tayo papayag na ganun. Ipinaliwanag din natin. Change oil lang ang ginawa namin. Kahit sino nga, kayang gawin yan Tapos nung na-change oil na namin, babalik siya rito at i-blame sa atin yung usok sa dipstick, hindi naman nangyayari yung overnight po yung ganung problema. No, kahit lagyan mo ng ordinaryong langis yan, kung talagang walang problema ang makina mo nung pinadinala mo sa amin, hindi magkakaroon ng usok sa dipstick yon. So, ilang beses din na nangyari yan sa amin na pinapayagan nga namin na galing sa kanila yung langis, mga kapatid. Pero ngayon, hindi na po namin muna pinapayagan yan. Dahil nga po doon sa mga ganong sitwasyon. Pasensya na po yung iba na nagdadala po ng langis. Pero yung mga pyesa, pumapayag pa po ako Halimbawa, clutch, meron na talagang nabili, okay lang. Halimbawa, yung mga ball joints, meron na nabili, okay lang. Saan mo dadalhin yan? Wala pong problema yon. Pero yung langis po kasi, bakit? Kasi yung mga makina,
Hanggat hindi tumatakbo ng matagal yan, hindi umaandar ng matagal yan, hindi mo malalaman kung anong sakit ng makina eh. Kaya iniiwasan na po namin na kapag ka ang langis ay dala ng customer, hindi na po namin pinapayagan yun. Mga kapatid, maraming salamat po pala sa mga kumuha po ng insurance, Bethel Insurance dito po sa Autorans. Babanggitin ko lamang po yung mga pangalan ng mga kumuha po ng insurance kay Autorans. Ito po si Sir Rogelio de los Santos, release na po, Nueva Ecija. Hilux po ang kanyang sasakyan, 2023. Si Mama Rebecca Macmin, release na rin po, Pangasinan, Expander 2023. Jeffrey Moraga, release na po, NCR, Montero Sports. Feliciano Marasigan, Mazda Jeepney, galing naman po ng Batangas. Tapos po, Grace Liomarda, NCR, Kia Pregio, ito po mga TPL. And Jenlor Obanjanela, Kainta, Toyota Avanza. At si Ma'am Donna Andres Caparida, comprehensive po, galing naman po ng Marikina. Maraming salamat po sa pagkuha nyo po ng Bethel Insurance, CTPL, saka Comprehensive Insurance. Umasa po kayo na sa panahon ng pangangailangan, ang Bethel Insurance po ay talaga pong tutulong po sa inyo. Ngayon, sa mga gusto pong kumuha ng CTPL at Comprehensive Insurance, mag-message lamang po kayo dito po sa number na makikita nyo po sa screen at kayo po ay aasikasuhin ni Al, yung ating pong in charge sa ating mga insurance. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po paki-likes, paki-share, at paki-subscribe po ang aking channel. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.